Magandang gabi mga kapatid at welcome po sa 7-minute break kung saan makapakikinig tayo at makapag-aaral ng salita ng Diyos. Sa panahon ngayon, sobrang ingay na ng mundo. Masyado ng abala ang mga tao. Take a break kapatid. Sama-sama tayong magsiyasat at matuto ano ba talaga ang totoong mahalaga. Sa gabi pong ito para sa ika-15 episode ng 7-minute break, ang tatalakayin po natin is about commandment number 3. Exodus chapter 20 verse 7, Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Sa Tagalog po, huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Mga kapatid, bakit mahalaga na maunawaan natin ang utos na ito ng Diyos? Bakit ito kasama sa 10 utos? Well, simply because God is holy. Everything about Him is holy, including of course His name. Pag-usapan natin sandali yung holiness ng Diyos. Kapag sinabi nating banal ang Diyos, siya'y walang kapintasan. Siya'y malinis, mabuti, walang kasamaan, walang karumihan sa Kanya. He is perfect as a whole. Walang hindi perpekto sa Kanya as God. Okay? Sabi nga natin kanina, because He is holy, everything about Him is holy. Ang Kanyang salita ay banal, ang Kanyang desisyon ay banal, ang Kanyang judgment ay banal, ang Kanyang mukha, kamay, plano, everything. Lahat sa Kanya ay banal. Malinis, mabuti, walang karumihan o kapintasan at ganun din po ang Kanyang pangalan. Magbigay po tayo ng ilan sa mga bagay kung saan nagagamit natin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Una po, sa panunumpa. Minsan nanunumpa ang tao o nangangako. Ginagamit pa natin ang pangalan ng Panginoon. Una sa lahat, sabi ng Biblia, ayaw ni Lord, ayaw ng Diyos yung nangangako tapos hindi naman tinutupad. So how much more kung mangangako tayo tapos gagamitin pa natin ang pangalan niya, then hindi natin magawa yung ating pangako. Kaya ako po personally, instead of giving promises, why don't just do it? Gawin mo na lang. Walang expectations, walang disappointments. Gawin mo lang ng buong puso at sa abot ng iyong makakaya. Pangalawa po, by using the name of the Lord in wrong expressions. Ano pong ibig kong sabihin? Halimbawa, nagulat o nabigla. May mga tao kasi binabanggit nila ang pangalan ng Panginoon out of anger. Ayoko na lang magbigay ng mga halimbawa pero isa po ito sa mga bagay na dapat nating iwasan. Yung paggamit sa pangalan ng Diyos kapag tayo'y galit. Because of our emotions, sometimes hindi natin napapansin na gagamit natin ng hindi tama ang kanyang pangalan. Pangatlo po, sa pagsisinungaling. Katulad din po sa pangangako o sa panunumpa. Just to prove to other people na totoo yung sinasabi natin, minsan we are using the name of the Lord. Lalo na kung alam naman natin na tayo nagsisinungaling o kung hindi tayo sigurado sa ating sasabihin, huwag na natin idamay ang pangalan ng Panginoon sa ating pagkakamali. Pang-apat po, sa pagbibiro or mga jokes na para sa mundo nakakatawa. But again, sabi nga natin, the name of the Lord is holy, huwag natin ito gamitin, lalo na sa mga jokes na kung minsan talaga namang nagko-cross na sa line, doon sa limit, nawawalan na ng boundaries. Kung minsan offending na para sa tao at mas malala minsan offending na yung jokes para sa Diyos mismo. Tapos gagamitin pa yung pangalan niya. That is a big no-no. Panglima po, minsan nagagamit din ng tao ang pangalan ng banal na Diyos sa hindi tamang paraan kapag tayo ay nagtuturo. Don't get me wrong mga kapatid, ano po. But sometimes, people are saying na, sabi ng Diyos, ganito, ganyan, ganun, sabi ng Panginoon. Siguraduhin po natin na kapag tayo nagtuturo at kapag sinasabi nating sabi ng Panginoon, siguraduhin natin sinabi niya talaga. Dahil kapag hindi pala sa Diyos galing yun at sa ating sariling opinion lang, problema po yun. Bakit ba ito ginagawa ng ibang tao, especially ibang mga tagapagturo? Minsan para maging convincing, mas kapani-paniwala. Hindi lahat hindi lahat ay ginagamit lang yun. Pero isa po ito sa mga bagay na dapat nating ingatan. Dahil isa ito sa mga bagay na pwede tayong magkamali. Kung gagamitin po natin o babanggitin ang pangalan ng Panginoon, let us make sure na we do it with respect. Kung ang ating mga pangalan nga, 'di ba, ayaw natin ginagamit sa mga bagay na hindi totoo.
how much more yung pangalan ng isang banal na Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kung babasahin natin ang Biblia, sa iba't ibang paraan o sa iba't ibang pagkakakilanlan, tinatawag ang Diyos. Sa paanong paraan man mga kapatid, as long na siya o ang Diyos ang tinutukoy ng ating pananalita, kung babanggitin natin siya, sikapin natin gawin yun ng may paggalang dahil deserve na yun. At isa pa mga kapatid, tinuturuan tayo ng Diyos, tinuturuan tayo ng kanyang salita na mag-ingat sa ating pagsasalita. Dahil anumang ating sabihin ay ipagsusulit natin. Siguraduhin natin na kapag tayo ay nakikipag-usap, kapag tayo ay nagtuturo, nagsasalita, gawin natin yon ng ginagamitan ng ating pag-iisip. Gawin natin yon na isinasaalang-alang kung ang mga salitang lumalabas sa ating bibig ay kalugod-lugod ba sa Diyos o hindi. Maging maingat tayo mga kapatid, lalo na sa ating pagsasalita kung gagamitin natin o babanggitin natin ang pangalan ng banal na Diyos. Mga kapatid, hindi bukas kundi ngayon, ito na yung tamang panahon at wag natin sayangin ang pagkakataon dahil walang maling panahon para ipagsigawan sa mundong mahal tayo at mahalin natin ang Panginoon. Kung meron po kayong mga katanungan or prayer request, mag-message lang po kayo anytime dito po sa page kung saan nyo po ito naririnig ngayon. Sa abot ng aming makakaya, sasagot po kami sa inyong mga messages at sisiguraduhin namin kami makikiisa sa paghanap sa kalooban ng Panginoon para sa inyo pong mga prayer request. Mga kapatid, masyadong maikli ang ilang minuto. Maglaan tayo ng oras sa ating mga personal na buhay upang mas makilala pa natin ang Panginoong Jesucristo, ang kanyang kalooban at kung ano ang totoong dahilan ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay at kung ano ang kanyang plano para sa atin upang mas matutunan pa nating magtiwala at manampalataya sa ating tunay at buhay na Diyos. God bless us all po.